Gumulong na sa Senado ang investigasyon sa Socorro Bayanihan Services Incorporated dahil sa umano'y sexual abuse sa mga bata. Humarap mismo ang sinasabing sugo ng Diyos na nadidiin sa aligasyon. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas live. Committee on Public Order del Norte. Humarap si J. Renz Kilario na mas kilala bilang Senyor Aguila sa mga senador na kinikilalang leader ng umunoy kulto na inakasahang sangkot sa sexual abuse, puwersahang pagpapakasal, human trafficking at marami pang iba. Ang matindi dito, Audrey, ilang menor de edad ang pinupuwersa umanong ipakasal. Ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Mayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kaya makasakamis langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Anong klaseng parents yun? Isa pang lumabas, Audrey, sa pagdinig ay sinabi raw ni Senyor Aguila na pwede silang halayin. Magdog, mi ana, pauli. Sunod, pagkaugma, ipatawag tanan ijang giminjo, dyan na himuon nga counseling, nga muingon sila nga, kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na nimong kwaon kay minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorized ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. Lumabas din, Audrey, sa pagdinig na umano'y hindi pinapalabas ang mga kabataan o mga bata sa tinatawag na kapihan, pati na umano'y hindi sila nakakapag-aral pero tinanggihan ni Senyor Aguila. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan kinukulong niya. Tanaw na to ang kwanser. Mas pasok lang kayo doon, pwede kayo makalabas anytime, pwede kayo bumalik anytime. Hindi. Pwede mo na, sir, kay kanang amo sa kapihan o pwede na sila magawas, bisag asa na sila pwede magawas. Di na tinuod, di lang isulti, sir. Audrey, dahil pinasisinungalingan nga ng mga testigo ang pagtanggi ni Senyor Aguila, tila naiinis na si Senator Bato de la Rosa at binantaan niya si Senyor Aguila. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan kinukulong. Makinig ka, kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato. Kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado, ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos. Ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Lumabas pa, Audrey, sa pagdinig na mga nasa 6 na taong gulang pa lamang ay nasa barracks na sa kapihan. O ito yung umano'y alegasyon ng private army ng umano'y kulto sa Socorro. Kamababa, fetus? Opo. Bakit fetus? Mga bata ba? Bata po yun. Ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Po? Barracks. Nasa barracks. 6 to 7 years old. Oh, wow. Alam ko, Mr. Chair, pag 6 to 7 years old, nasa grade school, preschool. Audrey, samantala ay kinumpirma naman ng Department of Justice na nakapaghain na ng kaso sa Provincial Prosecutor ng Surigao del Norte laban nga sa grupong ito.
At sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng mga senador at inaantabayanan pa natin yung mga ilang testigo na magsasalita sa pagdinig. Audrey? Okay, Daniel, linawin lamang natin, pumayag yung mga magulang ng mga batang ito na biktima umano ng sexual abuse na mapasailalim sa kautusan nitong kultong ito. Audrey, yun nga yung malungkot na balita na nalaman natin kanina sa pagdinig na umani po pumayag nga yung mga magulang kahit nga naman na menor de edad itong kanilang mga anak na sinasabi nga na sumailalim sa forced marriage. At kinagulat din yan ng mga senador. Mistulan ng lumo kanina yung mga senador nang malaman yan. At isa nga sa mga tinuturong dahilan dito, Audrey, ay yung usapin nga kasi ng kahirapan. Kaya naman marami umanong napapaanib dito sa tinatawag nga nilang kulto. Okay, Daniel, so kung pumayag yung mga magulang, na kaninong pangangalaga ngayon itong mga batang ito? Sa ngayon, Audrey, ang sa pagkakaalam ko ay nasa nasa pangangalaga sila ng I think ito yung sa naghain ng kaso. At kasi under alias lamang yung lumabas dito. So inaantabayan na natin kung ano mga mangyayari nga sa kanila dahil nga pero tinitiyak naman, Audrey, nasa pangangalaga sila at nasa safe hand sila ngayon. At lumabas nga sila ngayon upang ilabas yung kanilang reklamo dito nga kay Senyor Aguila. Itong si Senyor Aguila, matapos itong pagdinig na to ng Senado, siya ba'y free to go? Maaari siyang bumalik sa kanilang lugar? Alam mo, Audrey, dalawa lang ang pwedeng kahinatnan nito nga si Senyor Aguila. Pwede kasing ipakontempt siya dito sa Senado kung magpapatuloy na magsisinungaling siya or hindi siya magsasabi ng totoo. Yan nasa pasya ng mga senador kung ipapakontempt siya dito. Pero una na nagbabala nga si Senator Bato de la Rosa na pwede siyang ipakontempt kung hindi magiging tuwid o tama o magiging tama yung mga salaysay niya dito nga sa pagdinig ng Senado. Pero kung hanggat wala naman siyang warrant of arrest, so free to go siya kung sakaling hindi man siya makontempt dito sa Senado. Pero Audrey, linawin ko lamang wala pang contempt order mula sa Senado, kaya ano man ang mangyari dito ay free to go pa ito nga si Senyor Aguila. Okay, panghuli na lamang, Daniel, yung lugar kung nasan nandun yung mga bata, ito ba'y nabisita na ng mga otoridad to make sure na wala na mga kabataan doon? Audrey, hindi pa yan lumalabas dito sa pagdinig pero inaantabayan na natin kung ano nga ang sasabihin dyan ng Philippine National Police. Maraming salamat, Daniel Manalastas.